Halos isang linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Kaya para sabihin nyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. Humagulhol at naging emosyonal si Senator Pia Cayetano matapos ang naging pahayag ni Senadora Risa Hontiveros na parang walang nangyari kaugnay ng insidenteng putukan sa Senado noong Mayo 13. Ayon kay Cayetano, labis na nakasakit sa kanila ang naturang pahayag dahil para sa mga naroroon sa Senado, napakaraming nangyari at ramdam nila ang matinding takot. Matapos humagulhol si Senator Pia Cayetano, nilinaw naman ni Senator Risa Hontiveros ang konteksto ng kanyang pahayag na parang walang nangyari kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Senado. Ang insidente ng putukan ay naganap noong Mayo 13 hanggang 14 sa loob ng compound ng Senado. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng kaguluhan matapos magpaputok ng barel ang Senate Sergeant at Arms na si retired Major General Mau Aplasca na kalaunan ay sinuspinde ng ombudsman. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng pangamba sa mga senador at empleyado at nagbunsod ng mga tanong hinggil sa seguridad sa loob ng institusyon. Sa kasalukuyan, iniimbestigan pa ng mayorya kung ano ang tunay na nangyari sa naturang insidente, habang ang minorya ay nakatangdang magsasagawa ng caucus upang talakayin ang kanilang posisyon. May mga aligasyon din na ilan-ilan ang nakatanggap ng text message bago ang putukan, dahilan upang makalabas sila ng compound bago pa umigting ang tensyon. Mr. President, I rise on a matter of personal and collective privilege. Mr. President, halos isang linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? Tuluyan na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa? The situation stooped so low that here, in and around these same august halls, may pwedeng magkasa ng barel sa harap ng mga sibilyan. Dear colleagues, kahit kailan, hindi yan nangyari sa Pilipinas. Kahit panahon ng kudeta, not even during the darkest days of martial law, did gunfire erupt within our halls. So, whether we stand in the minority or in the majority, the Senate, as an institution, has sustained a profound injury to its dignity, credibility, and moral authority before the Filipino people. And this frustrates me every day since Wednesday, including in the context of initial findings from the investigation conducted by the Department of Justice, the Department of the Interior and Local Government, and the Philippine National Police, beginning to reveal various points. Patuloy pa rin ang investigasyon, Mr. President, at dapat lang. But still, this needs to be said. Kapag may nagpaputok ng barel, right here in the people's house, kapag naghasik ka ng takot sa mga empleyado, sa media, sa security personnel, at sa mga sibilyan, kapag may natroma dahil sa karahasan at umuuwing nanginginig at hindi mapakali sa sariling bahay, lampas na ito sa isyu ng pamumulitika. Pambabastos na yan
at pang-aabuso sa lahat-lahat ng ipinagkatiwala sa Senado bilang mga lingkod bayan. As we all know, democracy has always made room for disagreement. But, dear colleagues, hindi na ito political disagreement. Hindi na ito issue ng kampihan. What should trouble us is the manner by which this agreement is being settled, which reflects a broader national discourse that has become more coarse and unforgiving. When aggression is normalized and humiliation is treated as political currency. We cannot have a culture that proudly treats fellow Filipinos as enemies to be defeated, all in the name of clout. Yung mga pagbabanta, pambibintang, pananakit ng damdamin, hindi yan ang dapat ginagawang sukatan ng tapang. Kahit magkakatunggali sa politika, hindi tayo dapat ganyan sa isa't isa, lalo na dito sa Senado. Hindi ito tahanan ng ganyang kababang uri ng politika. Ngayon, higit sa kailanman, dapat manaig ang ating pagka-Pilipino. I refuse to believe na tayong mga Pilipino ay mga bulag na sumusunod sa sino mang politiko. I refuse to believe na wala nang natitirang malasakit, hiya o pagmamahal sa bayan. Kasi ang mga krisis, ang mga sakuna, hindi yan nagtatanong kung sinong kakampi mo sa politika. Lahat tayo tinatamaan at lahat tayo may responsibilidad. At tayo mismo, dito sa Senado, kaya nating magkasundo. In fact, all of the laws I myself have championed could not have passed without the support of those from across the political aisle. And I refuse to believe that this institution that has crafted laws for the most marginalized, that has conducted crucial investigations, that have moved the needle at various political junctures, is beyond repair or redemption. Let us remember, Mr. President, that we have a bicameral legislature with a Senate elected at large, precisely to have a body that can rise above parochial concerns and craft a vision for the entire nation. At kaya kong sabihin ng buong puso that this Senate has, at its best, shown that disagreement does not destroy our common duty. We have passed laws across party lines. That is why we cannot act as though nothing happened last week. Alam natin ang tama at mali. Alam natin kapag sumosobra na. And this is what our country needs from us now. For the Senate, in this difficult hour, to reflect the best of our people. May we prove worthy of the trust that our people have placed in us. Marami pong salamat sa inyo at sa lahat, Mr. President. Mr. President, I also will not interpolate or make my own privileged speech today as requested by the Senate President. I reserve my right to make the proper interventions at the time that the Senate President and our other colleagues agree upon. But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin lately na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues,
Napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, "Kamusta na kayo dyan?" Napakasakit nun sa akin. Sobrang sakit. So yun ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story. I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President. Minority Leader. Mr. President, yes, of course, we sympathize with the manifestation made by Senator Pia. Maraming salamat, Mr. President. I empathize with the experiences and the feelings expressed by the gentlewoman from Taguig and Pateros. May I just repeat what I clearly stated at the context of na parang walang nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events that caused fear and a lot of other negative emotions and experiences sa ating mga colleagues, sa ating mga Senate staff, sa security unit dito at sa Senate media. Yun po yung punto ko, and it is akin to one of the points raised by Senator Erwin earlier, before my privileged speech. But let So me just assure to you correct that's not that, the Mr. case. President. In fact, I have to Yes. deal with the security of the Senate every day. I'm just not telling you everything that we have to deal with now to make sure that there's no bombs in the area, just like every day except this time, and also making sure that there's no miscommunication between the executive, legislative, judiciary, and the international community. That's precisely why we are waiting for the complete investigation, because there are matters that when are discussed in public will cause more alarm and confusion rather than clarity. But that doesn't mean na parang walang nangyari lang. I think that's the point where there will be strong answers, Senator Risa. But of course, you have your point of view, and we respect that. Thank you, Mr. President. And lastly, just for the record, as I said earlier, I deeply respect the emotions of our distinguished colleague. It's evident that the violence that breached our halls has profoundly affected all of us. And I don't doubt, Mr. President, the leadership's personal distress over what transpired. Thank you. However, when I stated that it feels now as though walang nangyari, I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture. Thank you for Our that. grief as senators is valid, but our mandate requires action. Salamat po ng marami, Mr. President. Thank you for that statement. And personally, I've stated this again and again. And I don't doubt the sincerity of President Marcos when he called to check if we are safe and to assure us that it wasn't an attack from the executive department. I don't doubt that. That's why we're waiting for the whole investigation. Thank you. Majority Leader, let's Yes, proceed. Mr. President, just to put on record, it's really way different when you are here inside this Senate premise, especially during the time when we were inside that one room, Mr. President. I would still recall the gunshots, the smelling of gunpowder, Mr. President, and everything that we had experienced. So it's really different, Mr. President. Just want to put that on record. Mr. President, I'd like to make a manifestation. What happened inside the Senate premises last week is deeply alarming, regardless of which side one stands politically. I know you will agree with me, Mr. President. Many versions of the armed confrontation are now circulating. Statements were made that the Senate was under attack, while the executive denies of any offensive operation. Some claim that the tension was triggered by the recent changes in Senate leadership. There are allegations involving the OSAA, the NBI, and even a speculation that the shooting itself was smoke screen to facilitate an escape or create confusion. And even more disturbing are allegations attempting to implicate the minority just because nakauwi na po kami.
With all due respect, Mr. President, on May 12, a day before the incident, the new Senate leadership informed the body the intention to have an all-senators caucus. On May 13, the day of the incident, around 5:02 p.m., it was modified to a majority-only caucus. Naturally, members of the minority who were no longer part of those internal deliberations eventually went home, Mr. President. To suggest that the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported by evidence. But beyond the conflicting narratives, let us not forget the ordinary Senate employees and staff who were caught in the middle of the chaos, mga rank and file, maintenance, security, clerk, media at iba pang empleyadong naipit lamang dahil ginagampanan po ang kanilang mga tungkulin. Yet they were the ones exposed to fear, confusion, and danger inside an institution where they should have felt secured. Some were traumatized, some feared for their safety. Mr. President, hindi po sila scapegoats at lalong hindi collateral damage. At the same time, we must recognize the larger damage caused by this incident. Mr. President, millions of Filipinos and even the whole world watched this unfold in disbelief. They saw the confusion inside one of the highest institutions of the government. They saw conflicting authorities, conflicting narratives, and an atmosphere that appeared closer to disorder than democratic governance. Nakakahiya po sa totoo lang, Ginoong Pangulo. And because the public witnessed, the public deserves the truth. Nakaabang na po ang taong bayan. And they have been waiting since Monday. Una, ano ba ang legal na basihan sa pagpasok ng mga otoridad sa bisinidad ng Senado kung meron man po? Pangalawa, nagkaroon ba ito ng formal na koordinasyon sa pamunuan ng Senado bago isinagawa ang operasyon at ano ang naging direktiba ng liderato kaugnay rito? Pangatlo, ano po ang mga partikular na aksyon na nag-udyok at naging mitsa ng putukan? Meron bang provokasyon mula sa alinmang panig? At aling ahensya o sino-sinong individual ang direktang responsable sa pagpapaputok ng mga baril? Alam ko po, Ginoong Pangulo, wala po kayo roon, bagkos kayo po ay nakasalalay lamang sa mga report na ibinibigay po sa inyo. Naintindihan ko po yun. Pangapat, anong mga hakbang ang ginawa upang masigurong ligtas po ang mga senador, mga empleyado at ang media bago at matapos maganap ang insidente? Ang panghuli, ano-anong mga ebidensya po ang nakalap upang magbigay linaw sa tunay na pangyayari? Ginoong Pangulo, when law enforcement operations intersect with the authority privileges and internal security protocols of another branch of government, there must be clarity, not confusion, restraint, not escalation. Alam ko po na may kanya-kanyang investigasyon ay sinasagawa ang Senado at NBI. But there is merit in the public outcry for an impartial, independent, and facts-based investigation. Mahalagang maituguyod po ang isang proseso na patas, transparent, at may kredibilidad sa mata ng publiko. Walang undue influence, walang haka-haka. At the end of the day, Mr. President, no camp wins when public confidence in institution is weakened. The Senate is not a venue for armed confrontation, Mr. President, or competing display of forces or political theater. It is a constitutional institution governed by law, order, and respect for due process. Hindi po drama, aksyon o comedy ang hanap ng taong bayan. They are asking for truth, accountability, and stability. And that is precisely what this institution owes them, Mr. President. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Ito yung pinagkikwentuhan ngayong araw. Actually, ito yung laman ng halos ng mga kwentuhan, kaya ito rin ang ating pagkwentuhan ngayon. No? Ang tinutukoy ko, itong pag-iyak ni Pia Cayetano. Umiyak si Pia Cayetano, mga kabunyog, sa sesyon ng Senado. Umiyak siya. Ngayon,
ang problema doon sa pag-iyak niya, nag-react kasi siya doon sa privilege speech ni Senadora Risa Hontiveros. Doon siya nagre-react, ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Ngayon, umiyak siya bilang reaksyon kay Senadora kay Senadora Risa Hontiveros. Kaya lang, kung papakinggan mo yung kanyang reaksyon, bakit siya umiyak, hindi niya naintindihan yung sinabi ni Senadora Risa. Actually, hindi niya naintindihan yung sinabi ni Senadora Risa. Ha? Hindi siya totoo lang. Alam niyo, nagmukha tuloy siyang katawa-tawa. Hindi niya naintindihan. Akala niya iniinsulto sila ni Senadora Risa. Wala namang pang-iinsulto doon. Ha? Wala namang pang-iinsulto doon, di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Ano ba kasi yung sinabi ni Senadora Risa? Ang sabi ni Senadora Risa Hontiveros, ang sinasabi niya, ilang araw na daw matapos yung pangyayari na yon, kumbaga matapos yung pangyayari noong May 13 na kung saan nagkaputukan sa Senado, ang sabi ni Senadora Risa Hontiveros, parang walang nangyari. Yun ang ibig niyang sabihin, parang walang nangyari. Mga kabunyog, ang sinasabi ni bakit parang wala tayong ginagawa para i-correct o kaya addressan yung nangyari? Actually, ganito. Ang sabi ni Senadora Risa ganito, hindi ako mapanatag na simula noong Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari, na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Yun yung sinasabi ni Senadora Risa Hontiveros. Nababahala daw siya na simula noong Lunes, para ang attitude ng Senado parang walang nangyari. Yun ang ibig niyang sabihin ng parang walang nangyari. So, ang sinasuggest ni Senadora Risa Hontiveros, may gawin ang Senado para maibalik ang reputasyon ng Senado, ang dignidad nito. Kasi parang sirang-sira ang reputasyon ng Senado. Kailangan may gawin. Hindi pwede na parang lumalabas, parang wala lang, parang walang nangyari. Hindi nakuha ni Senadora Pia Cayetano, biglang nagsalita. Ang sabi niya, paano mo nasabing walang nangyari? Yung mga ganun. Ganun yung paano mo nasabing walang nangyari? Mga kabunyog, ang reaksyon ni Pia Cayetano, parang insensitive si Senadora Risa, kasi bakit sinabi ni Senadora Risa na parang walang nangyari? Sinasabi ni Senadora Risa Hontiveros, hindi naman ganun ang ibig sabihin ni Senadora Risa Hontiveros malinaw Ang sinasabi ni Senadora Risa Hontiveros, ano bang gagawin natin? Parang ang pakiramdam ko, sabi niya, mula nung nangyari yan, yung insidente sa Senado, para lang na walang nangyari. Hindi pwedeng ganun. Ay si Pia Cayetano, ang kuha niya, parang sinabi ni Senadora Risa Hontiveros na parang walang nangyari noong May 13. Kasi sa part nga nila, ang tingin nila may nangyari. Hindi naman yun yung ibig sabihin ni di ba? Mga kabunyog, hindi naman yun. Masyadong guilty itong sila Pia Cayetano, paranoid. Kasi alam naman talagang wala naman talagang nangyari nung na yun, nung May 30 na yun. Gawa-gawa lang nila yung putukan Tuloy, ang dapat nga doon, pagalitan nila sabunin nila sino ba yun? Sino nga ba yung Yung OSAA. Dapat sabunin nila yun, pagalitan nila. Bakit? Wala naman palang NBI na pumasok. Di ba? Dapat ganun yung attitude nila. Magalit sila kay OSAA kasi bakit ka nagpaputok? Hindi mo pa naman pala verified na may mga NBI. Sabi mo, pumasok na yung mga NBI. Yun naman pala, wala naman. Di ba? So, dapat ganun yung attitude nila.
Iba naman yung ano eh. Iba naman yung sinabi ni Senadora Risa. Si Aplaska. Dapat pagalitan nila si Aplaska. Sasabihan dapat nila Cayetano, kahit ni Alan Peter, sasabihin nila, bakit naman ganun ang ginawa mo? Nung pumasok ka sa kwarto namin, nag-report ka, sabi mo may mga NBI pumasok. O di siyempre nataranta kami. Siyempre natakot kami, yung pala wala naman eh. At saka bakit ka nagpaputok? Diba? Bakit ka nagpaputok? Dapat ganun. Dapat sila. Ang problema kasi sa kanila, pinagtatanggol pa nila si Aplaska eh. Tapos ngayon, nagdadrama si Pia Cayetano, nag-speech lang naman si Senadora Risa. Ang sinasabi ni Senadora Risa, bakit parang ang tingin natin, parang walang nangyari? Kailangan may gawin tayo. Ayusin natin yung imahe ng Senado. Kasi hindi pwedeng parang wala lang na nangyari. Ang sabi ni Pia Cayetano, bakit mo nasabing parang walang nangyari? Hindi mo ba alam yung pinagdaanan namin? Iba naman ang pika. Ang tanga naman ni Pia Cayetano. Di ba? Mga kabunyog. Ang layo ng reaksyon niya eh. Hindi naman sinabi ni Senadora Risa na walang nangyari. Ang sinabi ni Senadora Risa, wala ba tayong may gagawin bilang Senado? Anong gagawin natin para maayos yung imahe natin? Kasi sirang-sira na tayo eh. Parang ang gagawin ba natin parang walang nangyari? O yun ang sinabi niya. Kaya lang umiyak si Pia Cayetano. Sabi ni Pia Cayetano, paano mo nasabing walang nangyari? Kayo, kung sa tingin ninyo walang nangyari, kami alam na maging sensitive kayo sa pakiramdam namin. Tapos umiyak pa si Loren Legarda, isa pang madrama. Di ba mga kabunyog, mali yung pick up ni Senadora Pia eh. Kala ko pa naman ito, matalino ito. Wala eh. Mga kabunyog, mga kababayan, kumbaga kaagad, nag-react kaagad si Pia Cayetano, tapos ang reaksyon niya, ang layo. Hindi niya nakuha yung sinabi ni Senadora Risa Hontiveros, ang layo nung reaksyon niya eh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, nagmukha tuloy siyang tanga. Ang tanga doon ni Senadora, ang tanga ni Senadora Risa kasi ni Senadora Pia Cayetano. Kasi lumalabas, mga kabunyog, hindi niya na-gets. Nagre-react siya. Sabi, napaka-insensitive ninyo. Parang sa tingin nyo ba walang nangyari no? May nangyari yun. Kung kayo hindi naniniwala na mangyari, kami na mga nandun. Maging naman kayo sa naramdaman namin. Hindi man lang kayo nagtanong sa amin kung kumusta kami. Yun, umiyak na. Hindi naman yun yung sinasabi ni Risa, ni Senadora Risa. Sinasabi ni Senadora Risa, nangyari yung insidente noong mga nakaraang araw. And yet, parang ang attitude ng Senado, parang wala lang. Parang walang nangyari. Mali yun. Dapat may gawin tayo. Yun ang punto. Kaya, ang problema, kahit si Loren Legarda, umiyak na rin. Tapos lumapit pa si Camille Villar. Ay, sos, ano ba tong klase tong mga tao na to? Akala mo inapi sila eh. Akala mo inapi. Sa totoo lang, unang-una, kagagawan din naman nila yun eh. Kagagawan nila yun. Unang-una, bakit sila naniwala kaagad kay Aplaska? Dapat binerify nila. Sigurado ka ba? General o sa Mau, sigurado ka ba na may mga NBI dyan? Sigurado ha? Wala naman eh. Ang problema, nagpaputok na si Mau Aplaska. Kaya, okay, nataranta yung mga senador.
nataranta sila Pia Cayetano. So ibig sabihin, sinong dapat nilang sisihin? Yung tao nila, si Aplaska. Bakit napaka-OA ng reactions? Di ba? So, yan yung ano. Tapos ngayon, kahit si Senadora Risa, na wala namang ginagawang masama, nagko-comment lang naman na bakit parang walang nangyari? Dapat ano tayo bilang mga senador? Itong Senado, gumawa tayo ng hakbang na mapaganda ang imahe natin. Kasi nasira tayo sa nangyari nitong nakaraang mga araw. Yun ang point niya. Ha? Oh. Ngayon, nag-react si Pia Cayetano. Wag mong sabihin na walang nangyari, may nangyari. Kung hindi kayo naniniwala na may nangyari, irespeto nyo naman kaya. Grabe. Ang layo ng reaksyon. Ay, napatawa ako. Ha? 'Di ba? Mga kabunyog, mga kabayan, ang layo ng reaksyon eh. Wow, mali. Wow, mali. Tapos si Loren Legarda naman sumabay na rin sa pag-iyak. Oh, tapos lumapit na rin si Camille Villar, may mga pa-plus-haplos na. Ay, ano ba? Anong nangyari sa Senadong ito, mga kabunyog? Yun na nga mismo ang point ni Senadora Risa Hontiveros. Di ba? Ang point ni Senadora Risa Hontiveros, wala ba tayong gagawin? Nitong nakaraang mga araw, ang nangyari sa Senado, hindi maganda eh. Na ano tayo, yung reputasyon natin, wag nating tingnan yun na parang wala lang na nangyari. Ha? Wag nating isipin na parang wala lang nangyari. O, di ba? Ganon yung punto ni Senadora Risa. Ang ganda nga ng punto ni Senadora Risa. Hindi naman sila pinatutungkulan, yung mga sila Pia Cayetano. Hindi naman sila pinapatungkulan. Kumbaga, ang pinopoint ni Senadora Risa, may gawin ang Senado para mabawi ang pagkasira ng imahe. Wag dapat na ang gagawin ng Senado parang wala lang, na parang walang nangyari. Yun ang point doon. Di ba? Ay, mga kabut. Tinignan ko uli eh. Kaya sabi ko, ano ba naman yan? Ang tanga naman ito ni Senadora Pia Cayetano. Dinala na sa issue ng, kung sa tingin ninyo, parang walang nangyari, kami, igalang nyo naman kami. Oh. Ay, nako, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.